Good morning everyone! For today's video, samahan niyo ako magluto ng pancake. Dahil nga 11:30 na ako nakauwi kagabi, kaya may extra ako na 1 hour today para makapagluto ng breakfast. Matagal-tagal na rin na nagluto ako ng breakfast para sa aking mag-aama, kaya nga sabi ko ay chance ko na to ngayon. Kaya maaga pa lamang ay eto ng aking inasikaso. At dahil nga mahilig mag-bake itong aking baby Miley, ay meron siyang naka-ready na flour dito. Ginalaw ko na rin, pahiram lang muna. At meron din naman kaming fresh milk, tapos egg. Okay na ang almusal natin. Tara na, ready na yan. Si daddy naman ay gising na rin. Hinayaan ko siya na mag-rest muna for today kasi araw-araw naman niya ako pinaghahanda ng aking pagkain. For today ay ako naman ang mag-ready para sa kanya. Tulog pa nga dyan ng mga bata kaya hindi na kami nagbukas ng 2 ilaw. Isa lang muna at siguradong magigising kapag masyadong maliwanag. Lalo itong mga baby ko ay sanay ng madilim pag natutulog. Natuwa naman si daddy, may kasama daw siya mag-breakfast. At pagkatapos naman nun ay pumunta na ako sa aming salon dahil may client ako naghihintay. At eto nga si client ko ay may white hair, dry ng buhok, kulot-kulot pa. Kaya sabi ko sa kanya ay kukulayan natin dyan at i-highlights para ma-hide natin o ma-blend natin yung kanyang white hair sa highlights. So habang nakababad naman siya ay nag-breakfast na ulit ako dito. Kasi medyo nabitin ako sa breakfast ni daddy. Hindi ko kasi namalayan. Oras na. Kaya kailangan ko na tumakbo ng salon. At inartehan pa nga. Kung napapansin ninyo, may dates ako dyan sa isang tabi. Kasi pag nagba-black coffee ako, yan yung aking kinakain bago ako mag-coffee. First bite para sa inyo. Kain po tayo. Siyempre, kailangan na natin mag-ingat sa ating mga kinakain. Hindi naman kailangan no sugar kasi kailangan pa rin natin ng sugar. Pero dapat limited na talaga. At ang dates naman ay organic kumbaga. May mga health benefits din kasi ang dates, kaya yan na lang ang aking kinakain. Siyempre, nandito pa rin ako sa aking paboritong pwesto dito sa sulok ng kitchen. Kasi wala naman talagang malaking kitchen ang lahat ng salon. So, ganito talaga yung buhay ng mga salonistang OFW dito sa Abu Dhabi. Sanay na kami na walang lamesa, hindi na big deal sa amin yun. Kahit naman sa mga bahay-bahay namin o inuupahan namin mga bahay, ay wala din naman ganito. Kumbaga maliit lang talaga. Ito talaga literal, ang buhay sa Abu Dhabi. Kumbaga, hindi kagaya dyan sa Pilipinas na meron tayong sariling kwarto, may malaking kitchen, may sala. Pero, hindi naman ibig sabihin nun, kawawang-kawawa ka na. Ganun talaga ang buhay dito. Ganun talaga ang upahan dito sa amin sa Abu Dhabi. Kahit sa Dubai naman, lalo sa Dubai. Marami ng vloggers ang nag-upload ng mga ganitong video na pinapakita kung gaano kaliit yung kwarto na inuupahan at kung magkano. At sigurado napapanganga kayo kung gaano kamahal yung mga inuupahan naming bahay dito. Halos umaabot ng 35,000 to 50,000 every month. Pesos yun. Pero, included na dyan ang wifi, ang kuryente, ang kalan, unlimited AC, unlimited water, unlimited wifi. Pwede na, 'di ba? Ang pagkain naman dito ay sobrang mura. Kaya kung tutuusin, ay pareho lang din kung mamumuhay tayo sa Pilipinas. Anong pinaglalaban mo, ining? Wala naman, na-share lang ang naman Napakwento na naman ang salonistang mangyan. Balik na nga tayo dito sa aking ginagawa. Kanina nga ay nag-manicure na din ako. At pinakuha ko na rin siya ng 4 services na package. At after 1 hour nga ay blow-dry na natin si client. Inuna ko nga dito ang hair color at highlights bago nilagyan natin siya ng keratin reband. At pagkatapos nga niyan ay magpa-plancha na tayo after natin mag-blow-dry. Kaya nga lamang ay napakamahiyain naman itong aking client. Ayaw naman din magpakita pero pumayag naman siya na i-vlog ko kung paano ko ginawa yung kanyang buhok. Bukod nga dyan ay nagpa-pedicure and foot spa na rin siya. Ganun talaga kapag pumunta ang client mo at nagpabook na isang service at nakita mo na kailangan naman niyang gawin yun para din naman sa sarili nila, huwag kang mahihiya na mag-suggest kung ano ang para sa kanila kasi sila, pumupunta sila ng salon para magpaganda at mag-relax. At ikaw bilang beauty consultant or expert, sabihin na natin, mas alam mo kung ano yung babagay sa kanila. So, you have to suggest kung ano yung pwede para sa kanila. At ito nga sinuggest ko sa kanya na magpa-highlights kasi nga may mga white hair na siya. So nag-base lang kami dito ng dark brown tapos hin-highlights ko siya. Kaya lang ay nag-henna pala siya.
Kaya talagang ang tagal bago napatalab yung kanyang highlights. Pati yung naman kanyang kulay, okay lang kasi dark naman yung base. Kaya sa mga gustong magpa-dark, wag kayong magkukulay ng itim, wag kayong mag-henna at wag kayong magre-red kung galing na kayo sa blonde. Tapos after 1 month, after 2 months, gusto nyo bumalik sa pagka-blonde. Pag-iisipan nyo talaga muna ng husto bago kayo magkulay ulit ng black henna o ng red. Kasi yan ang pinakamahirap na i-remove. Kamukha nga lamang ng aking mga anak. Si Mimi ko ay ganon, galing sa blonde. Tapos, nagpaitim. Sabi ko sa kanya, ay anak, hindi pa pwedeng ito ibablond ulit natin sa susunod na buwan, ha? Pag-isipan mo munang mabuti. Decided na daw siya, so nag-black kami. Nako, si ining ko din, si Rich Ella, ay ganon din. Nag-red siya, tapos nagpa-black, at ngayon ay gusto niya na mag-chocolate brown. Aba, sabi ko, ako talagang pahihirapan ninyo, pati yung aking bunsuan, ay ganun din, lahat sila nagpa-black. Diba? Struggle ng nanay na salonista. At after nga ng halos maghapon nating paggawa, eto na yung result ng pinaghirapan natin ng halos maghapon. Ayaw niya rin naman na sobrang tingkad ng kanyang highlights. So, okay na siya dyan. By the way, ang keratin rebond po ay 70% straight, 30% treatment. Kaya, pwede siya sa mga may kulay ang buhok, highlighted, at mga bleached hair. Kaya sa lahat ng gustong magpagawa ng buhok, ay punta na lang kayo dito sa House of Queen. Dito lang kami sa Khalifa Street, katabi lang kami ng Europe Car, opposite side ng Fab Building. Samantalahin ng ating Ramadan dahil hindi masyadong busy pagdating ng araw. Sa gabi lang kami medyo busy. So yung mga walang ginagawa ng araw dyan, pwede na kayong dumiretso dito sa amin. Maraming salamat sa lahat ng aking mga followers na matyagang nanonood sa aking mga videos. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating mga videos. So yun lamang for today's video mga kasalonistas. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all.